Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, babalitaan tayo ni Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang magiging lagay ng ating panahon ngayong weekend? Yes, good morning Perceline, good morning Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Friday naman, and since tuloy-tuloy pa rin po ang bakasyon na ilan, lalo na po ang ating mga estudyante, marami po sa pamilyang Pilipino ang dadayo sa mga malls o kaya naman po ay sa iba pang mga pasyalan. Pero bago kayo lumabas ng bahay, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito. Magandang balita, ngayon po ay wala pa rin naman pong bagyo na inaasahang makakaapekto dito sa ating bansa para sa araw ito na Biyernes. Pero hindi po ibig sabihin na wala na pong bagyo ay wala na rin pong mga pag-ulan. Para po sa araw na ito, iral muli ito po nga tail end of a cold front. Yan po ay ditong bahagi ng Bicol Region at ang northeast monsoon naman po ay makakaapekto dito naman po yan sa may northern Luzon. Para po sa lagay na panahon sa mga susunod na mga oras, asahan po dito sa may Bicol Region, pati na rin po dito sa may Mimaropa, hanggang dito po yan sa may Western Visayas sa pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala, para naman po dito sa may Cagayan Valley, pati na rin po dito sa Cordillera at maging dito po sa may Ilocos Region, magkakaroon lamang po kayo ng may hinang pag-ulan dahil po yan sa hanging amihan. At dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa na ating bansa, asahan po natin na generally fair weather naman po tayo, maliban na lang po sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o sa at dahil Biyernes nga po ngayon, ibig sabihin po nito ay weekend na naman simula bukas. Ayon po kay Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa, malaking bahagi naman po ng ating bansa ay makakaranas po ng maaliwalas sa panahon. Pero magpapatuloy pa rin po ang pag-iral ng tail end of a cold front at pati rin po ng northeast monsoon. So ito po yung dominant weather systems ngayon darating na weekend. Kaya kung lalabas po ng bahay at mamimili ng mga pampaswerte sa bagong taon, aba magdala po ng payong bilang panangga sa possible rain showers or thunderstorms. At samantala, dahil ang holiday season po ay travel season din para sa ilan, marami pa rin sa atin ang babiyahe by land or by sea. Marami rin ang pupunta sa mga resorts at dadamhin ang ganda ng dagat. Pero naitanong nyo na ba, bakit nga ba kulay blue ang ating dagat? Kaunay nga po na nabanggit ko, kulay asul o blue nga po ang ating dagat dahil ayon po kay Mr. Pura, ito po ay apektado ng ilang mga factors. Ilan po dito ay ang epekto ng sunlight o yung sinag ng araw at ang isa naman ay ang particles nito. Dagdag pa ni Mr. Pura, ang kulay po na nare-reflect ng dagat ay ang kulay ng ating kalangitan. So since kulay asul po ang ating sky, ito rin po ang nare-reflect ng ating karagatan. Pero para naman po sa ibang bodies of water tulad po ng ilog o lawa, hindi naman po sila kulay blue, di ba? Iba po ang kulay nito dahil po sa mga particles tulad po ng mga sediments o mga bato at lupa at syempre ang mga lumot o yung mga tanim po na matatagpuan dito. At yan nga po ang weather update at ang dagdag kaalaman natin sa umagang ito. Mamaya po abangan po natin iba pang updates kasamang isang weather forecaster ng Pag-asa. Yan po ay mamaya sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan, ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Good morning, balik sa inyo, Perceline. Maraming salamat, Amor La Rosa.